Hindi totoo yan. Asawa ko siya. Ako ang may-ari ng lupang ito. Pero, bakit itim ang kulay ng balat niya sa ilalim? Bakit may lumalabas na mahabang dila sa bibig niya? Alfonso, huwag kang lumapit sa akin. Lumayo ka. Kinain ko ang kasambahay ko dahil sa'yo. Akin ka na, Prima. Kinain mo ng nilaga ko. Bahagi ka na ng pamilya ko. Kahit makita mong tunay kong itsura, hindi mo na ako matatakasan. Susunod ka sa bawat utos ko dahil dugo ko ang tumatakbo sa mga ugat mo. Kayo ng mga manggagawa sa tubuhan. Lahat kayo ay magiging hapunan ko gabi-gabi. Hindi mangyayari yan. Hawak kong brilyante ng sulpakan. Ito ang tatapos sa gutom mo ngayon din. Isang bato? Tingin mo ba mapapatay ako ng isang maliit na bato, Uday? Matagal ng panahon bago may nakasugat sa akin. Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag kinagat kong leeg mo at ininom ang sariwang dugo mo sa harap ng amo mo. Day! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Gusto ko siyang saktan! Pero nagugutom ako! At gusto kong kainin ang laman mo, Uday! Ibang sinasabi ng utak ko! Lumayo ka sa akin bago kita makagat! Hindi ko makontrol ang sarili ko! Isa ka lamang hamak na trabahador sa tubuhan. Ako ang amo rito. Ako ang nagmamay-ari sa buhay ninyong lahat. Hahatiin kong katawan mo at kakainin maging mga mata mo. Wala akong pakialam sa mga pananakot mo. Tapos ng kasamaan mo sa asyenda. Hindi mo makakain ang anak ko at ang mga tao rito. Alfonso, maawa ka. Tulungan mo ako. Bakit ginawa mo sa akin to? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Falin, ang magiging kinatawa ni Sir Huck na magbibigay buhay sa mga kwentong may katatakutan, kilabot, at mga kwentong hindi maipaliwanag. Kung mahilig po kayo sa mga kwentong may kilabot, suspense, at sekreto ng dilim, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. At ngayon, simulan na natin ang storya. Magandang araw, Sir Huck. Ang tawag sa akin ng marami ay Inday at kasalukuyan po akong nakatira ngayon dito sa Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko po ay hindi ko po personal na karanasan, pero madalas na ikwento ng aking Lula Uday noong nabubuhay pa ito. Kinalakihan ko na po ang makarinig ng iba't ibang kwentong nakakatakot sa mga matatanda. Pero ang kwento ng aking Lula Uday ang pinakapaborito ko. Dahil sa tuwing naikukwento niya ito ay parang kami mismo ay bahagi ng kwento at tinadala kami sa taong 1948. Matagal nang pumanaw si Lula Uday, pero ang mga kwento niya tungkol sa Hacienda Yulo ay hindi kailanman nabaon sa limot. Ito ang kwento ng isang pangyayari na bumagabag sa pamilya namin. Nangyari ito noong taong 1948. Ilang taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. 24 anyos lang si Lula Uday noon at hawak niya ang nanay Marisa ko na sanggol pa lang habang nagtatrabaho sa tubuhan ng mayamang angka ng mga Yulo. Nung araw na yon, masayang nagdiriwang ang buong baryo para sa pribadong kasalan ng mayamang tagapagmana na si Doña Prima at ng isang estrangherong nagngangalang Alfonso. Sobrang gwapo ni Alfonso. Pero nung dumaan siya sa harap ni Lula Uday, may naamoy ang lola na kakaiba. Pakita, lumapit ka nga rito. Napansin mo bang amoy ni Don Alfonso nung dumaan siya sa atin? Amoy? Ang bango ng amoy ng Kastilang yun, Uday. Amoy mamahaling pabango na binili pa yata sa Maynila. Bakit? Hindi yun. Oo, mabango ang pabango niya. Pero hindi mo ba napapansin?
Parang may sumisingaw na amoy ng hilaw na karne. Sus, guni-guni mo lang yan. Baka naamoy mo lang ang nilulutong lechon sa likod para sa piging. Huwag kang maingay dyan at baka marinig tayo ni Doña Prima. Ibang amoy ng lechon sa amoy ng hilaw na laman, Pakita. At napansin mo bang mga mata niya? Matulis ang titig niya sa ating mga trabahador. Parang hindi siya isang desenteng tao. Tumahimik ka nga, Uday. May asawa ng senyora. Dapat masaya tayo para sa kanya. Kailangan lang nating magtrabaho. Tinawanan lang ni Pakita si Lula Uday, kaya hindi na lang siya kumibo. Nagpatuloy ang inuman at sayawan. Pero kinabukasan, pagkatapos ng kasal, biglang nag-iba ang pamamalakad sa asyenda. Ipinatawag ni Alfonso ang lahat ng tauhan at gwardya sa harap ng mansyon. Makinig kayong lahat. Simula sa araw na to, ako nang bahala sa seguridad at patakaran sa loob ng asyenda ng aking misis. Kayo, mga nagbabantay ng asyenda, kunin ninyo ang inyong mga gamit at umalis na kayo bago magtakip silim. Pero Don Alfonso, 20 anyos na po kaming nagbabantay rito. Utos pa po ng yumaong ama ni Doña Prima na protektahan namin ng pamilya Yulo. Wala po kaming ibang mapupuntahan. Ako ng asawa ni Prima. Ako nang masusunod dito. Pinalitan ko na kayo ng sarili kong mga tauhan. Nakikita niyo ang mga lalaking nakatayo sa likod ko? Sila ng mga bagong bantay. Kapag nakita ko pa kayo rito bukas, ipapakagat ko kayo sa mga aso ko. Maliwanag? Masusunod po, Don Alfonso. Pakita, tingnan mo nga bagong tauhan niya. Parang mga estatwa. Hindi man lang kumukurap ang mga mata nila. Nakakatakot ang bagong amo natin. Bakit niya tinanggal si Manong Tasyo? Hindi ko rin alam, Uday. Nakakatakot nga. Baka pati tayong mga kasambahay tanggalin niya. Ikaw, Pakita, Po, Don Alfonso? lumapit ka. May pag-uutos ako sa'yo. Ano po yun, senyor? Simula mamayang gabi, bawal nang pumasok ang kahit na sino sa aming silid ni Prima. Ikaw lang ang papayagan ko. At ikaw lang magdadala ng pagkain ko sa loob tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi. 12:00 po ng hating gabi? Oo, huwag kang mahuhuli. Dapat nakapagluto ka na. At huwag kang magsasama ng ibang tao pakit sa kwarto namin. Naintindihan mo? Opo, Don Alfonso. Masusunod po. Bakit 12:00 ng hating gabi? At bakit bawal pumasok ang iba? May sinasabi ka ba, Uday? Narinig kong nagre-reklamo ka. Wala po, Don Alfonso. Tinatanong ko lang po kung kailan kami maghahatid ng panggatong. May bit-bit po kasi akong sanggol. Mabuti at natanong mo. Ikaw ang magdadala ng panggatong sa dirty kitchen gabi-gabi. Huwag kang aalis sa kusina hanggat hindi tapos sa mga gawain. Ayoko nang tamad sa asyenda ng asawa ko. Opo, senyor. Masusunod po. Matapos ang tagpong yon, tuluyan ang namuno si Alfonso sa mansyon. Walang nakapansin sa totoong naganap sa kasal nila ni Doña Prima dahil ang senyora ay unti-unti nang nagiging sunod-sunuran sa asawa dahil sa pagmamanipula na nagagawa ni Alfonso. Inatasan niya si Lula Uday sa kusina tuwing gabi dahil alam niyang hindi makakataka si Lola. Bit-bit ang aking ina na sanggol pa lang ng mga panahon na yon. Wala silang kaalam-alam nang bawat utos ng gwapong estranghero ay hakbang patungo sa isang madugong piging. Sir Hack, 2 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang kasalan sa mansyon. 2 linggo na ring hindi nakikita ng sinuman sa asyenda ang kasambahay na si Pakita. Walang naglakas loob na magtanong ng direkta kay Don Alfonso. Ipinagkalat ng kanyang mga bagong tauhan na nagnakaw ng alahas si Pakita at bigla na lang naglayas pauwi sa kanilang probinsya. Subalit hindi naniwala si Lula Uday. Kilala niya si Pakita. Matapat ito at walang pamilyang uuwian. Isang hapon, habang naglilinis si Lula Uday sa likod ng lumang kamalig, malapit sa tubuhan, may nakita siyang isang pamilyar na tela na nakabaon ng bahagya sa lupa. Nang hugutin niya ito,
Bumungad sa kanya ang punit-punit at duguang uniforme ni Pakita. Nanghina ang mga tuhod ni Lula Uday at agad niyang nilapitan ang kanyang kapwa manggagawa na si Ising upang ipakita ang kanyang natuklasan. Ising, halika rito. Tingnan mo itong nakuha ko sa likod ng kamalig. Kailangan mo makita to. Ano ba yan, Uday? Bakit ka ba nanginginig? Baka makita tayo ng mga bagong gwardiya ni Don Alfonso. Alam mo namang bawal tayong mag-usap habang nagtatrabaho. Tingnan mo kasi muna. Damit ito na Pakita. Ang uniformeng suot niya nung huling gabi bago siya nawala. Bakit puro dugo ito, Ising? At bakit nakabaon sa lupa malapit sa kamalig? Diyos ko, Uday, itapon mo yan. Bakit mo kinuha yan? Hindi totoong nagliyas si Pakita. May ginawang masama sa kanya si Don Alfonso. Kailangan nating sabihin kay Doña Prima ang tungkol dito. Kailangan niyang malaman kung anong klaseng halimo ang pinakasalan niya. Nawawala na ba ang katinuan mo, Uday? Gusto mo bang mapahamak tayo? Wala tayong laban kay Don Alfonso. Tingnan mo mga bagong gwardiya niya sa tarangkahan. Nakatayo silang walang emosyon. Hindi kumukurap. Hindi nagsasalita. Susunod lang sila sa utos niya. Kapag nalaman nilang hawak mo yan, tayong isusunod nila. Kailangan may maglakas ng loob. Kilala mo si Pakita, Ising. Sabay tayong pumasok dito sa asyenda. Nangako tayo na magtutulungan tayo. Noon yun, Uday. Nung wala pang senyor sa asyenda. Matagal ko na rin napapansin na may kakaiba sa kanya. Magmula pa ng araw ng kanilang kasal. Mabuti pa, ay tumahimik na lang tayo. At huwag na makisangkot. Pero wala naman tayong magagawa. Ibaon mo ulit yan kung saan mo man nakuha at kalimutan mo na nakita at iniisip mo. Uuwi na ako bago pa man dumilim. Naiwang mag-isa si Lula Uday na hawak ang duguang damit. Alam niyang tama si Ising. Mapanganib ang kalaban, ngunit hindi mapakali ang kanyang konsensya. Naisip niya ang utos ni Alfonso na siya lamang ang magdadala ng panggatong sa dirty kitchen tuwing gabi. Gagamitin niya ang pagkakataong yon upang sumilip at alamin ang buong katotohanan. Pagsapit ng hating gabi, binalot ni Lula Uday ang aking ina na sanggol pa lang ng panahong yon sa isang makapal na tela upang itago ito. At palihim na naglakad patungo sa likuran ng mansyon. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag mula sa pinto ng dirty kitchen ang nagsisilbing gabay niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng bintana. Ang nakita niya sa loob ay isang tagpo na hinding-hindi mabubura sa kanyang isipan. Diyos ko, si Don Alfonso, anong ginagawa niya? Anong klaseng karne ang tinatadtad niya? May mahabang buhok. Prima, mahal ko. Nandito ng pagkain mo. Maupo ka sa silya at buksan mo ang iyong bibig. Alfonso, maawa ka. Ano ba itong ipinapakain mo sa akin? Nakakasuka nga mo eh. Hindi ko na kaya. Nasaan ang mga tauhan natin? Nasaan si Pakita? Gusto kong makita si Pakita. Si Pakita? Kasama mo na siya, Prima. Hawak ko ang puso na yung tapat na kasambahay. Ito, ang nasa harap mo. Hindi! Hayop ka! Pinatay mo si Pakita! Hindi ko kakainin yan! Gusto ko nang umalis dito! Tulungan niyo ako! Walang makakarinig sa'yo rito. Walang tutulong sa'yo. Inayos ko ng lahat. Akin ang asyenda, Yulo. At akin ka na rin. Ngayon, buksan mong bibig mo at lunukin mo ang karning to. Ayoko! Huwag mo akong pilitin! Binigay ko naman sa iyo ang lahat. Ang yaman ko. Ang buong asyenda ko. Hindi ko kailangan ng lupa mo. Kailangan ko ng kauri. Isang kasamang mabubuhay sa dilim kasama ko. Matagal na akong nag-iisa. Nang makita kita, alam kong ikaw ang perpektong asawa na sasalo sa gutom ko. Kaya nga ginamit kong sumpa ng katapatan para mahulog ang loob mo sa akin. At ngayon, tatapusin natin ang ritual. Nilagyan ko ito ng sarili kong laway
Ito ang magiging laso na papatay sa pagiging tao mo at bubuhay sa bagong ikaw. Kapag naubos mo to, magiging katulad na kita. Sige na, nguyain mo. Masarap. Alfonso, bakit biglang naging masarap ang lasa nito? Sabi ko sa'yo, tinatanggap na ng katawan mong pagbabago. Ubusin mong lahat ng laman ng iyong kasambahay. Pagkatapos niyan, hindi ka na makakapaglakad sa sikat ng araw. Tayong dalawa nang mamumuno sa buong asyenda. Kinakain niya si Pakita. Ginagawa niyang halimaw ang senyora. Kailangan kong umalis dito. Sino yan? Sinong nasa labas? Marisa, huwag kang iiyak, anak. Kailangan nating magtago. Mga gwardya! May nagmamanman sa labas. Alagugoy niyo ang buong paligid ng mansyon. Hanapin ninyo kung sino ang sumisilip. Kung sino man ang makita ninyo, dalhin niyo sa akin ng buhay at tayong kakatay sa kanya. Panginoon ko, iligtas niyo po kami. Hindi niyo kami pwede makita. Kahit nanginginig ang buong kalamnan, mabilis na gumapang si Lula Uday palayo sa bintana ng kusina. Mahigpit niyang niyakap ang aking nanay Marisa upang hindi ito lumikha ng anumang ingay. Rinig na rinig niya ang mabibigat at magagaspang na paghinga ng mga bantay na naghahalughog sa masukal na bahagi ng tubuhan. Hindi na ito paghinga ng normal na tao. Ang bawat hakbang ng mga gwardya ay nagdadala ng matinding takot sa kanyang dibdib. Pikit matang nagtago si Lula Uday sa likod ng isang malaking banga ng tubig hanggang sa tuluyang lumayo ang mga bantay pabalik sa mansyon. Ligtas silang nakabalik sa kanilang maliit na barong-barong. Ngunit alam ni Lola Uday na hindi na siya pwedeng manahimik lamang. Nakita niya ang karumal-dumal na lihim ni Alfonso. Nakita niya kung paano unti-unting ginagawang halimaw ang kanyang senyora gamit ang mismong laman ng kanilang kaibigan. Alam niya na oras na matapos ni Doña Prima ang karne, ang buong asyenda ang magdudusa. Walang sino man ang makakaligtas sa gutom ng dalawang daga. Malinaw na sa isip ni Lola Uday na kailangan niyang kalabanin ng demonyong umaangkin sa asyenda Yulo. Hindi lamang para sa senyora, kundi para na rin sa kinabukasan ng kanyang anak. Bukas na bukas din, pupuntahan niya si Tata Unying. Sir Huck, hindi ako makapaniwala sa mga kinukwento ni Lula Uday tungkol sa nangyari kay Doña Prima matapos ang gabing yon sa dirty kitchen. Kinabukasan, hindi na lumabas ng kanyang silid ang senyora. Ipinagbawal ni Alfonso ang pagbukas ng mga bintana. Sinabi niya sa mga tauhan na may malubhang sakit sa balat ng kanyang asawa at nasasaktan ito sa sikat ng araw. Pero alam ni Lola Uday ang totoong dahilan. Nakita niya kung paanong unti-unting lasunin ni Alfonso ang pagkatao ng senyora gamit ang nilagang laman ni Pakita na hinaluan ng kanyang sariling laway. Isang umaga, inutusan si Lola Uday na maghatid ng malinis na tuwalya sa labas ng pinto ng master's bedroom. Ngunit nakaawang ang pinto. Narinig niya ang paghihirap ni Doña Prima at ang pilit na pagpapakain ni Alfonso. Alfonso, tama na. Hindi ko na kaya. Nagsusukan ako ng itim na likido. Bakit ganito ang lasa ng sabaw mo? May mga mahabang buhok sa kinakain ko. Nakakasuka. Huwag kang magreklamo, Prima. Sabi ko sa'yo, gamot ito sa sakit mo. Kailangan mong ubusin ang laman para gumaling ka. Sige na, nguyain mo yan hanggang sa maubos. Ayoko na. Masakit ang tiyan ko. Gusto kong magpatawag ng doktor mula sa bayan. Tawagin mong mga tauhan natin. Walang doktor na papasok dito. Ako ang asawa mo. Ako ang nakakaalam kung anong makakabuti sa'yo. Lunukin mo yan. At huwag kang matigas ang ulo. Masakit. Masakit ang lalamunan ko. Pero, bakit nagugutom pa rin ako? Alfonso, bakit gusto ko pa ng laman? Bigyan mo pa ako ng karne. Kulang pa to. Yan ang gusto kong marinig. Nasasanay ng katawan mo.
Tinatanggap na ng dugo mong pagbabago. Malapit na tayong maging magkauri, mahal ko. Diyos ko, nagugutom na siya sa karne ng tao. Tuluyan na siyang nagbabago. Uday, nandyan ka ba? Pinapakuha sa akin ni Don Alfonso ang mga maruruming plato sa kwarto nila. Ising, huwag kang lalapit dito. Bumalik ka na sa ibaba. Tumakbo ka na babalik sa kusina. Bakit? Inutusan ako ng amo natin. Tumabi ka nga dyan. Pumasok na tayo. Sino yan? Sino nang istorbo sa pagkain ko? Senyora Prima, Diyos ko, bakit ganyan ang itsura ninyo? Bakit itim ang mga labi ninyo? At bakit puro tugo ang damit ninyo? Lumapit ka rito. Ang bango mo, amoy sariwang dugo mo. Gusto kong tikman ang braso mo. Aray! Bitawan ninyo ako, senyora! Uday, tulungan mo ako! Kinakagat niya ako! Doña Prima, bitawan ninyo sising! Maawa po kayo! Prima, tama na! Tumigil ka! Hindi pa oras para kumain ng sariwa. Hayaan mo mabuhay muna yan. Bitiwan mong babaeng yan gayon din. Gutom na ako, Alfonso. Bigyan mo pa ako ng nilaga. Kayo, umalis na kayo rito bago ko pahayaan ang asawa ko na ubusin kayo. At huwag kayong magkakamaling magsalita sa iba. Kung hindi, bubuksan ko mga tiyan ninyo. Maliwanag? Opo, Don Alfonso. Aalis na po kami. Halika na, Ising. Tumayo ka na dyan. Kinaladkad ni Lola Uday si Ising pababa ng hagdan habang duguan ang braso nito dahil sa kagat ng senyora. Napatunayan ni Lola na hindi na tao ang amo nila. Unti-unti na itong nagiging aswang. Sa takot ni Lola Uday para sa kaligtasan nilang lahat sa asyenda, lalo na para sa aking nanay Marisa na sanggol pa lamang noong mga panahon na yon, alam niyang hindi sila makakatakas dahil pinaligiran na ni Alfonso ng mga tauhan nitong walang emosyon ang buong tarangkahan. Wala siyang ibang matatakbuhan. Nang sumapit ang hating gabi, binalot muli ni Lola Uday si Mara sa makapal na tela. Palihim siyang lumabas sa kanilang barong-barong at naglakad patungo sa masukal na bahagi ng tubuhan kung saan nakatira si Tata Unying, ang matandang albularyo ng baryo. Tata Unying! Tata Unying! Buksan ninyong pinto! Ako po ito, si Uday! Kasama kong anak ko! Tulungan niyo po kami! Pumasok ka agad, Uday. Nakikita kong matinding takot sa mga mata mo. Nakakaamoy ka ba ng bulok na karne mula sa mansyon? Opo, Tata Unying. Nakita ko po lahat. Si Don Alfonso. Kinata niya si Pakita. Pinakaan niyang laman niya kay Doña Prima. At ngayon, kinagat ni Doña Prima si Ising. Nagsusuka ng itim na likido ang senyora. Tapos nagiging bayolente siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka kainin din nila ang anak ko. Baka ubusin nilang lahat ng tao sa asyenda. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Matagal na akong nagdududa sa estrangherong yan simula nang dumating siya rito. Hindi siya normal na aswang, Uday. Isa siyang dangga. Pinili niyang mayamang tagapagmana para maangkin ang lupa at makapagtago siya ng malayo sa bayan. Dangga? Ano po yun? Paano natin sila mapapatay, Tata Unying? Nakakatakot ang mga gwardya niya. Hindi sila kumikibo. Ang dangga ay isang uri ng aswang na nabubuhay sa pangaakit. Ginagamit nila ang kanilang kagapuhan para linlangin ang mga tao. Pero ang tunay nilang anyo ay nakakusulasok. Ang laway nila ay may laso na nagpapabaliw sa panlasa ng biktima. Kapag nakain ni Doña Prima ang buong puso ni Pakita, tuluyan na siyang magiging dangga. At kapag nangyari yon, hindi na natin siya may liligtas. Kailangan nating pigilan si Alfonso bago niya may pakain ng huling bahagi kay Doña Prima. Tulungan ninyo ako, Tata Unying. Ano ang kahinaan ng halimaw na yan? Ang mga dangga ay takot sa dumi at sa maruming dugo. Kailangan nating sirain ang maskara ni Alfonso para lumabas ang tunay niyang anyo. Gagamit tayo ng regla. Dugo ng isang berheng babae.
May pamangkin akong dalagita na kakasapit lang ng unang regla. Kinuha ko ito kanina. Ito ang gagamitin natin para lasunin ang dangga. Regla? Ipapainom natin sa kanya? Paano ko gagawin yun? Hindi ba niya maaamoy yun? Ihalo mo ito sa matapang na alak. Kapag inutusan kanya ng gagawin, pagkakataon mo na yon para ibigay sa kanya ang inumin. Sabihin mo ay alay ito ng mga manggagawa. Kapag nalaso ng kanyang dugo, mabubulok ang kanyang balat. Mawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at lakas. At kapag nangyari po yun, paano natin siya papatayin? Napakalakas niya. Hindi siya kayang patumbahin ng patalim lang. Dito papasok ang pinakamahalagang armas natin. Halika rito, lumapit ka. Tingnan mo ito, Uday. Ito ang brilyante ng sulpakan. Isang makinang na ba to? Saan ninyo nakuha yan? Isa itong mutya ng kidlat. Tumama ito sa puno ng kamagong maraming taon nang nakalilipas. Ang pamilya kong nagbabantay nito para sa araw na bumalik ang mga dangga sa ating lugar. Ito lamang ang kayang tumago sa dibdib ng halimaw. Susunugin ito ang lahat ng masasamang dugo sa loob ng kanyang katawan hanggang sa maging abo siya. Wala nang iba pang makakapatay sa kanya. Ibigay ninyo sa akin ang brilyante. Tata Unying, ako ang tutusok kay Alfonso. Gusto kong iligtas si Doña Prima. At ang anak ko, hindi ko hahayaang kainin niya si Marisa. Matapang ka, Uday. Pero kailangan mong malaman na hindi sapat ang basta pagtusok. Kailangan mong titigan siya ng diretso sa mata habang binibigkas ang orasyon. Isusulat ko sa palad mo ang mga salita gamit ang uling nito. Huwag kang kukura. Kapag nagpakita ka ng takot at inalis mo ang tingin mo sa kanya, kakainin niyang kaluluwa mo bago mo pa mabaon ang brilyante. Handa ako. Gagawin kong lahat para matapos ang kahibangang ito. Kailan natin gagawin ang plano? Bukas ng gabi. Nagsisimula ng mabulok ang mga laman ni Pakita. Sigurado akong bukas niya isisilbi ang huling piging para kay Prima. Kailangan mong ihanda ang sarili mo, Uday. Kapag nagkamali tayo, tayong lahat sa asyenda ang magiging susunod na hapunan ng dalawang halimaw. Hindi ako magkakamali, Tata Unying. Pangako yan. Sige na, bumalik ka na sa barong-barong ninyo bago ka pamamoy ng mga gwardya niya. Ipagdasal ko ang kaligtasan ninyong mag-ina. Habang mahigpit na nakayakap kay Nanay Marisa, mabilis na naglakad si Lola Uday, pamalik sa kanilang maliit na tirahan. Nakasulat na sa kanyang palad ang orasyon mula kay Tata Unying. At nakatago na sa kanyang bulsa ang maliit na bote na naglalaman ng dugo ng birhen at ang brilyante ng sulpakan. Bukas ang huling araw. Bukas niya rin haharapin ang halimaw na nagpapanggap na tao. Wala nang atrasan. Kailangan niyang tapusin ang madugong piging ng dangga bago pa ito magasik ng lagim at sirain ang pamumuhay sa asyenda. Sir Huck, ang umaga bago ang nakatakdang pagtapos sa ritual ni Alfonso ay puno ng matinding takot. Pagbalik ni Lola Uday sa kanyang barong-barong mula sa kubo ni Tata Unying, nadatnan niya ang kaibigang si Ising na nanginginig at nilalagnat dahil sa kagat ni Doña Prima. Pero bago pa man niya maasikaso ang kaibigan, nakarinig sila ng malakas na komosyon mula sa labas. Nag-iikot si Alfonso, kasamang kanyang mga tauhang walang emosyon. Pilit nilang hinahalughog ang bawat maliit na bahay ng mga manggagawa sa tubuhan. Desperado ang dangga na malaman kung sino ang sumisilip sa kanyang mga sikreto sa loob ng mansyon. Hindi ito titigil hanggat walang pinapatay. Uday, nandiyan na sila. Hinahanap ka na ng mga gwardiya ni Don Alfonso kanina pa. Nangihina na ako. Harang nasusunog ang balat ko sa kagat ng senyora. Anong mangyayari sa atin? Pumunta ako kay Tata Unying, Ising. May dala akong gamot para sa'yo. At may dala akong lunas para tapusin ang kasamaan ni Alfonso. Kailangan mong magpakatatag. Huwag kang gagawa ng ingay. Dahil papasok na sila rito. Wala na tayong magagawa, Uday. Nakita ko mga mata ni Don Alfonso kanina.
Hinahanap niya kung sinong nagmamanman kagabi. Sinusunog niya ang mga gamit natin sa labas. May usok ng buong paligid. Hindi ako papayag na saktan niya tayo. Hawak kong brilyante ng sulbakan. Ito ang tatapos sa kanya. Magtitiwala tayo sa plano ni Tata Unying. Uday! Alam kong nasa loob ka. Lumabas ka riyan! Ising, huwag kang maingay. Itatago ko si Marisa sa ilalim ng higaan. Hawakan mong anak ko at takpan mong bibig niya para hindi siya umiyak. Bakit hindi ka sumasagot ng tawagin kita? Saan ka nang galing kagabi? Matapos mo maghatid ng panggatong. Bakit wala ka sa higaan mo nung pinatingnan kong barong-barong ninyo? Gusto mo bang ipapatay kita sa mga tauhan ko ngayon din? Nandito lang po ako, Don Alfonso. Inaalagaan ko po si Ising. Nilalagnat po kasi siya dahil sa sugat niya kagabi. Wala po kaming balak na suwayin yung mga utos. Nilalagnat? O baka naman nagpaplano kayong tumakas? Naamoy ko mga halamang gamot sa damit mo, Uday. Ibang amoy mo ngayon. Pumunta ka sa matandang albularyo, ano? May sinabi ba siya sa'yo? Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, senyor. Kumuha lang po ako ng dahon ng bayabas sa likod ng kabalig para ipanghugas sa sugat ni Ising. Wala po kaming balak na umalis sa asyenda. Wala rin po kaming pera para bumiyahe palabas ng Iloilo. Dito lang po kami sa tubuhan ninyo. Mabuti. Dahil walang sino man ang makakalabas ng buhay sa asyenda, Yulo, nang hindi ko pinag-uutos. Tingnan mo ang ginawa ko sa barong-barong ng mga kasama ninyo sa labas. Buksan mong bintana mo at tingnan mo ang apoy. Panoorin mo kung paano ko sila parusahan dahil sa katangahan nila. Sinunog ang mga bahay nila para malaman ninyong lahat kung sino ang sinusunod ninyo. Inutusan kong mga tauhan ko na patay ng sino mang susubok na lumabas ng tarangkahan. Kung malaman ko na may alam ka sa mga nangyayari sa loob ng mansyon, uunahin kong sunugin ang anak mo sa harapan mo mismo. Naintindihan mo? Opo, Don Alfonso. Naintindihan ko po. Kami na pong bahala rito. Hindi po kami lalabas ng bahay. Magayos ka na. Mamayang gabi ang huling piging namin ni Prima. Ikaw ang magdadala ng huling putahe mula sa kusina papunta sa pagkainan. Huwag kang mahuhuli. Gusto kong maging perpekto ang gabing ito. At dalhin mo rin ang pinakamatapang na alak na meron tayo. Gusto kong ipagdiwang ang pagbabago ng aking asawa. Masusunod po, senyor. Ihahanda ko po ang lahat ng kailangan ninyo para sa piging mamayang gabi. Ayusin ko po ang lahat ng plato at ang alak. Pagkaalis ni Alfonso, doon lang nakahinga ng maluwag si Lola Uday. Tiningnan niya ang kanyang palad. Mabuti na lamang at hindi napansin ni Alfonso ang orasyon na nakasulat doon gamit ang uling. Nakita niya mula sa bintana ang mga nasusunog na bahagi ng tirahan ng kanilang mga kapitbahay. Alam niyang naubusan na siya ng oras. Ang paghihinala ni Alfonso ay patunay na nagiging desperado na ang dangga na matapos ang ritual at palakasin ang kanyang nasasakupan. Kinuha ni Lola Uday ang maliit na bote na naglalaman ng regla ng dalagita at inilabas ang brilyante ng sulpakan mula sa kanyang bulsa. Kinausap niya ng masinsinan si Ising para sa isang napakahalagang tagubilin bago niya harapin ang halimaw sa loob ng malaking mansyon. Ang kaligtasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa tatag ng loob ni Ising. Ising, makinig ka sa akin. Oras na umalis ako papuntang mansyon mamayang gabi. Balutin mo si Marisa ng telang to. Binigay ito ni Tata Unying para hindi maamoy ng mga aswang ang anak ko. Huwag mong aalisin ang tela sa kanya kahit anong mangyari. Dito ka lang sa ilalim ng higaan habang hinihintay mong sinyalis ko. Uday, natatakot ako. Paano kung mapatay ka ni Don Alfonso sa loob? Paano kung hindi gumana ang plano ninyo ni Tata Unying? Nakita mo naman ang ginawa niya sa ating mga kapitbahay kanina. Baka tayong lahat ang patayin niya mamaya. Hindi ko kayang maiwan ng mag-isa kasama ang anak mo sa gitna ng gulong ito. Gagana ang plano natin, Ising. Ihahalo kong dugong ito sa alak niya. Kapag nainom niya to, lilitaw ang kanyang tunay na anyo at mawawalan siya ng lakas.
Kailangan ko siyang patayin para hindi niya tayo maging pagkain. Kapag nakarinig ka ng malakas na ingay mula sa mansyon, tumakbo ka na papunta sa tubuhan. Dalhin mo si Marisa kay Tata Unying agad. Huwag mo akong lilingunin o hihintayin. Tumakbo ka ng pinakamabilis mo. Hindi kita pwedeng iwan, Uday. Sabay tayong pumasok rito sa asyenda. Nangako tayo na sabay din tayong aalis at uuwi sa mga pamilya natin. Hindi ako papayag na mamatay ka ng dahil sa halimaw na yan. Kailangan nating iligtas si Marisa at si Doña Prima. Huwag ka nang makipagtalo. Ipangako mo sa akin, Ising. Ililigtas mo ang anak ko kung sakaling hindi na ako makabalik mula sa mansyon. Alagaan mo si Marisa para sa akin. At sabihin mo sa kanya na ginawa kong lahat para sa kanya. Pangako. Pangako, Uday. Babantayan ko siya. Ipapangako kong buhay ko para sa anak mo. Hindi ko hayang mapunta siya sa kamay ni Don Alfonso. Mag-iingat ka sa loob ng mansyon. Salamat, Ising. Aalis na ako. Kailangan ko nang ihanda ang alak sa kusina at magayos ng mga gamit. Pagsapit ng hating gabi, naglakad si Lola Uday patungo sa dirty kitchen dala ang mga panggatong. Ramdam niya ang matalas na titig ng mga tauhang nakabantay sa bawat sulok ng mansyon. Tahimik ang buong paligid, ngunit alam niyang ang katahimikang ito ay nagkukubli ng matinding panganib. Nilapitan siya ng isa sa mga gwardya ni Alfonso bago pa siya makapasok sa pinto. Saan ka pupunta? Bawal pumasok ang iba sa loob ng kusina maliban kay Don Alfonso. Umalis ka na rito bago ko paputulin ang kamay mo. Wala kang karapatang lumapit dito. Pinatawag ako ni Don Alfonso kanina. Akong inutusan niya magdala ng putahe at alak para sa piging nila ni Doña Prima sa silid kainan. Gusto mo bang magalit ang amo ninyo kapag nahuli ang pagkain nila? Tatanggalin niyang ulo mo kapag nabigo ang pagdiriwang niya. Sige, pumasok ka na. Huwag kang gagawa ng hakbang na hindi inuutos sa'yo. Nakatingin kami sa bawat kilos mo. At marinig namin ang lahat ng gagawin mo sa loob. Ay, nanditong malaking bote ng alak. Kailangan kong ibuhos ang regla nang hindi nila nakikita. Panginoon, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Ito nang tatapos sa iyo, Alfonso. Hindi ko hayang kainin ninyo ang lahat ng tao rito sa asyenda. Ipapainom ko sa iyo at sisiguraduhin kong lalabas ang tunay mong anyo. Tapos ka na ba riyan, Uday? Bakit parang may binubulong ka? Opo, senyor. Handa na pong putahe na niluto ninyo. Handa na rin po ang alak na ipinakuha ninyo. Nakalagay na po lahat sa malaking tray. Wala pa akong ibinubulong. Nagdarasal lang po ako na maging maayos ang lahat mamaya. Mabuti. Napakabango ng nilagang laman na to. Sigurado akong masisiyahan si Prima sa putahing to. Dalhin mo na yan sa silid kainan. Susunod na kami ng asawa ko. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang mamaya, ibubuhos ko ang kumukulong sabaw sa mukha mo at ipapakain kong balat mo sa mga aso ko. Masusunod po, Don Alfonso. Susunod na po ako sa silid kainan at ayusin ang mga upuan para sa piging. Sir Hack, dumating ng pinakahihintay at pinakinatatakutang gabi sa loob ng Hacienda Yulo. Pumasok si Lola Uday sa malaking silid kainan, bitbit ang isang malaking pilak na tray. Nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa dalawang nakasinding kandila sa gitna ng mahaba at malapad na lamesa. Nakaupo si Doña Prima sa dulo. Maputla ang kanyang balat, maitim ang mga labi, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa kubyertos. Sa kabilang dulo ay nakaupo si Alfonso. Wala siyang kaalam-alam ng paborito niyang alak na dala ni Lola Uday ay hinaluan na ng regla ng dalagita mula sa kubo ni Tata Unying. Ito ang dugo na lason at sisira sa kanyang mapagpanggap na katayuan. Pinigilan ni Lola Uday ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Alam niyang kapag nagkamali siya ngayon, silang lahat sa asyenda ang magiging susunod na pagkain ng dalawang halimaw. Alfonso, ibigay mo na sa akin. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko. Kailangan ko na ng laman.
Nasaan ang karne? Bakit ang tagal ninyong maghatid ng pagkain? Parang kinakain ng sarili kong bituka ang loob ng tiyan ko. Nandito na pong pagkain ninyo, Doña Prima. Luto na po ang lahat ng inuutos si Don Alfonso. Dahan-dahan po. Mabuti. Hayaan mo maamoy ng asawa kong paborito niyang kasambahay. Ubusin mo yan, Prima. Yan ang huling bahagi ng puso ni Pakita. Nilagyan ko yan ng marami kong laway kanina sa kusina. Pagkatapos mong kainin yan, magiging pareho na tayo. Hindi ka na masasaktan sa sikat ng araw dahil hindi ka nalalabas ng mansyon tuwing umaga. Masarap. Napakasarap ng lasa nito. Pero bakit ganito ang itsura? Bakit may mga hibla ng mahabang buhok sa nilaga ko? Bakit may kuko akong inunguya? Gusto kong tumigil pero hindi ko mapigilan ang mga kamay ko. Nasusuka ko ng itim na likido kanina, Alfonso. May nangyayari sa katawan ko. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Siyempre, pinapalitan ng dugo ko ang dugo mo, Prima. Tinatanggal natin ang kahinaan ng pagiging tao mo. Wala ka ng emosyon. Wala ka ng awa. Ngayon, tayong dalawa ng mamumuno sa buong Iloilo. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa atin. Ikaw, Uday, bakit nakatayo ka pa rin na parang tuod? Ibigay mo sa akin ang alak. Gusto kong ipagdiwang ang pagtatapos ng aking ritual. Opo, senyor. Nandito po ang alak. Ipinapasabi po ng mga manggagawa sa tubuhan na alay po nila ito sa inyo. Para po sa matagumpay niyong pamumuno sa Hacienda Yulo. At bilang pasasalamat sa bagong buhay ninyo ni Doña Prima, inipon po nilang huling pera nila para bilhin ito sa bayan. Talaga? Natuto rin silang sumunod sa wakas. Alam ng mga hamak na trabahador kung sino ang tunay nilang amo. Nakita nila ang apoy sa barong-barong kanina. Kaya takot sila sa mga bago kong gwardya. Ibus mo ng alak sa baso ko at punuin mo ito. Ito po, Don Alfonso. Inumin niyo po lahat. Para sa bagong simula ng Hacienda Yulo. Para sa walang hanggang gutom. At para sa bagong reyna ko. Pinanood ni Lula Uday ng tahimik ang bawat paglunok ni Alfonso. Nakatingin siya ng diretso habang inuubos ng dangga ang alak na may halong regla. Unti-unting napansin ni Lola na nag-iba ang kulay ng mga mata ni Alfonso. Ang kanyang mapagmataas ng ngiti ay biglang napalitan ng pagkalito. Napatigil siya sa pag-inom. Binitawan nito ang baso at dahan-dahang humawak sa kanyang lalamunan. Nagsimula ng epekto ng lason na pumasok sa kanyang sistema. Ang pangkukulam at kontrol ng dangga ay mabilis na nababasag. Ano to? Anong pinainom mo sa akin, Uday? Nasusunog ang lalamunan ko. Humukulo ang tiyan ko. Alfonso, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw na parang pinapatay? Tulungan mo siya, Uday. Kumuha ka ng tubig sa kusina. Utos ito! Hindi ko siya tutulungan, Doña Prima. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran natin sa kanya. Oras na para makita ninyo ang tunay na anyo ng lalaking pinakasalan ninyo. Hayop ka! Lason! Pinainom mo ako ng maraming dugo. Ang balat ko. Bakit nabibiyak ang balat ko sa mukha? Alfonso! Diyos ko! Ang mukha mo! Uday! Bakit natutuklap ang laman niya? Bakit kulay itim ang ilalim ng pisngi niya? Ang baho! Bumabaho ang buong silid. Amoy nabubulok na karne ng aso. Ano ka ba talaga, Alfonso? Prima, huwag kang tumingin sa akin. Nakikita mong kahinaan ko. Uday, papatayin kita. Papatayin kong anak mong sanggol. At ipapakain ko ang mga buto ninyo sa mga aso ko. Hahatiin kong katawan mo. Tapos ng panlilindang mo, halimaw. Ang dugo ng bere ng sumisira sa'yo. Hindi ka isang makisig na dayuhan mula sa Maynila. Isa kang dangga. Isang aswang na nagpapangga para kainin ang mga inosenteng tao rito sa aming asyenda. Dangga? Hindi. Hindi totoo yan. Asawa ko siya. Ako ang may-ari ng lupang ito. Pero, bakit itim ang kulay ng balat niya sa ilalim? Bakit may lumalabas na mahabang dila sa bibig niya? Alfonso, huwag kang lumapit sa akin.
Lumayo ka! Kinain ko ang kasambahay ko dahil sa'yo! Akin ka na, Prima. Kinain mo ng nilaga ko. Bahagi ka na ng pamilya ko. Kahit makita mong tunay kong itsura, hindi mo na ako matatakasan. Susunod ka sa bawat utos ko dahil dugo ko ang tumatakbo sa mga ugat mo. Kayo na mga manggagawa sa tubuhan. Lahat kayo ay magiging hapunan ko gabi-gabi. Hindi mangyayari yan. Hawak kong brilyante ng sulpakan. Ito ang tatapos sa gutom mo ngayon din! Isang bato? Tingin mo ba mapapatay ako ng isang maliit na bato, Uday? Matagal ng panahon bago may nakasugat sa akin. Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag kinagat kong leeg mo at ininom ang sariwang dugo mo sa harap ng amo mo. Uday! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Gusto ko siyang saktan! Pero nagugutom ako! At gusto kong kainin ang laman mo, Uday! Ibang sinasabi ng utak ko! Lumayo ka sa akin bago kita makagat! Hindi ko makontrol ang sarili ko! Labanan ninyo ang laso niya, Doña Prima! Huwag ninyong hayaang kontrolin niyang pag-iisip ninyo! Siyang pumatay kay Pakita! At siya rin ang papatay sa inyo kapag wala na siyang mapakinabangan sa yaman ninyo! Lumaban kayo, senyora! Isarado! Walang lalabas ng buhay sa silid na to. Ako ang amo ng Hacienda Yulo. At uubusin ko kayong lahat. Sumuko ng makinis na anyo ni Alfonso. Tumambad sa harapan ni Lola Uday at Doña Prima ang isang nakakasulasok na nilalang. Ang kanyang balat ay kulay uling na tila nasunog. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula at ang kanyang dila ay mahaba at matulis na parang sa ahas. Bumabaho ang buong lugar dahil sa amoy ng nabubulok na bangkay. Pilit na kinokontrol ni Doña Prima ang kanyang sarili. Nalilito kung kakampihan ba niya ang asawang ginawa siyang halimaw o tutulungan si Lola Uday na nagligtas sa kanya ng malaman ng katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Lola Uday ang brilyante ng sulpakan. Binuksan niya ang kanyang palad upang basahin ang orasyon na sinulat ni Tata Unying. Tinitigan niya ng diretso ang mapupulang mata ng dangga habang naghahanda itong umatake. Handa na si Lola Uday sa pinakamadugong bahagi ng gabi. Wala nang atrasan. Sir Huck, nakaluhod si Doña Prima sa sahig. Umiiyak at pilit na nilalabanan ng laso ng aswang na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hawak ni Lola Uday ang brilyante ng sulpakan sa kanyang kanang kamay. Habang nakabukas ang kanyang kaliwang palad kung saan nakasulat ang orasyon ni Tata Unying. Alam niyang isang maling galaw lamang ay pareho silang mamamatay ng senyora. Akala mo ba mananalo ka sa akin, Uday? Isa ka lamang hamak na trabahador sa tubuhan. Ako ang amo rito. Ako ang nagmamay-ari sa buhay ninyong lahat. Hahatiin kong katawan mo at kakainin maging mga mata mo. Wala akong pakialam sa mga pananakot mo. Tapos ng kasamaan mo sa asyenda. Hinding-hindi mo makakain ang anak ko at ang mga tao rito. Alfonso, maawa ka. Tulungan mo ako. Bakit ginawa mo sa akin to? Ibinigay ko sa iyong lahat ng yaman ko. Minahal kita. Bakit mo ako pinakain ng laman ng tao? Tumahimik ka, Prima. Ang silbi mo lang ay ang maging asawa ng isang dangga. Kinain mong kasambay mo dahil yun ang gusto ko. Dugo ko nang dumadaloy sa katawan mo. Ngayon, tumayo ka riyan. At tulungan mo akong patayin ng babaeng ito. Kagatin mong leg niya. Utos ko ito sa'yo. Ayoko! Hindi ko siya sasaktan. Uday, tumakbo ka na! Umalis ka na habang nakokontrol ko pang sarili ko. Nagugutom ako sa sariwang dugo pero ayokong manakit ng inosenteng tao. Lumayo ka na sa akin! Hindi ko kayo iwan dito, Doña Prima. Pangako ko ay isingat sa sarili ko na tatapusin kong kahibangan ng halimaw na to. Kailangan nating lumaban. Mga hangal. Walang makakalabas ng buhay sa silid na to. Papatayin ko kayong dalawa. Aray! Bitiwan mo ang leg ko! Tingnan natin kung makakabigkas ka pa ng mga salita kapag pinutol kong lalamunan mo. Iluluwa ko ang puso mo sa harap ng asawa ko. Ibaba mong batong yan bago ko baliin ang braso mo. Bitiwan mo siya, hayop ka!
bitiwan mo si Uday! Huwag mong sasaktan ng mga tao sa asyenda ko! Prima, napastangan ka! Sinagdatan mo ako! Hahayaan ko mamatay ka sa gutom kapag pinatay ko na ang babaeng yan! Ngayon ang pagkakataon ko. Panginoon, gabayan niyo po ang mga kamay ko. Ginamit ni Lola Uday ang pagkakataong yon habang nakatalikod ang halimaw. Tiningnan niya ng maigi ang nakasulat na orasyon sa kanyang palad. Humarap si Alfonso sa kanya at pinandilatan siya ng mapupulang mata. Sinubukan ng dangga na gamitin ang natitirang kapangyarihan nito upang takutin si Lola Uday at pilitin itong pumikit. Nakaramdam si Lola ng matinding hilo at panliliit. Ngunit naalala niya ang bili ni Tata Onying. Hindi siya maaaring kumura. Hindi niya maaaring alisin ang kanyang tingin sa mga mata ng aswang. Itinaas niya ang brilyante ng sulpakan na biglang nagliwanag sa loob ng madilim na silid kainan. Huwag mo lalapit sa akin yan. Nakakasunog ang liwanag na yan. Ibaba mo yan, Uday. Ibibigay ko siyang lahat ng pera ng mga yulo. Gagawin kitang mayaman. Huwag mo na akong papatayin. Hindi mabibili ng pera ang buhay ng mga pinatay mo. Luciet, Lux, Hintenebres, Sulpakan, tapusin ang dangga. Ibalik ang halimaw sa lupa. Hindi! Hindi ako mamamatay sa kamay ng isang hamak na alipin! Papatayin kita! Mamatay ka na, Alfonso. Ang dibdib ko! Nasusunog ang dibdib ko, Prima! Tanuhan mo ako! Nasusunog ang loob ng katawan ko! Wala na akong asawa. Isa kang demonyo. Mamatay ka na! Pagkatapos ng isang nakakabinging pagsabog ng liwanag at tunog, biglang tumahimik ang buong mansyon. Nawala ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na karne. Tanging ang malakas na paghinga ni na Lola Uday at Doña Prima ang maririnig sa loob ng silid. Ang halimaw na nagpanggap bilang si Don Alfonso ay tuluyan na naging isang bunto ng itim na abo sa sahig. Bumagsak si Lola Uday sa kanyang mga tuhod dahil sa matinding pagod at panghihina. Ngunit buo pa rin ang kanyang hawak na brilyante ng sulpakan. Ligtas na sila. Lumapit siya kay Doña Prima na patuloy sa pag-iyak at pagsusuka ng mga natirang itim na likido sa kanyang tiyan. Naputol na ang sumpa. Ngunit ang katotohanan ng mga nangyari ay mag-iiwan ng habang buhay na sugat. Doña Prima, tapos na po. Wala na siya. Patay na si Don Alfonso. Hindi na po kayo magiging aswang. Inilabas na ng katawan ninyong lason niya. Uday, anong ginawa ko? Nakain ko si Pakita. Nakain ko ang tapat kong kasambahay. Tinadad siya ng lalaking yon. At isinubo ko ang mga laman niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Naging isa akong halimaw. Biktima lang din po kayo, senyora. Hiling lang niya kayo. Ginamitan niya kayo ng kulang para sumunod sa kanya. Huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga ay buhay kayo. Kailangan na po nating lumabas dito. Hindi, Uday. Hindi na ako lalabas ng mansyong to. Madumi ng katawan ko. Kung malalaman ng mga tao sa bayan ang nangyari dito, huhusgahan nilang pamilya Yulo. Nakikiusap ako sa iyo. Sunugin ninyo ang kusina sa likod. Isama ninyo ang lahat ng natirang gamit ni Pakita doon. Para isipin nilang namatay siya sa aksidente. Yun na lamang ang mag-aagaw ko para sa kanya. Pero paano po kayo, Doña Prima? Paano kayo mabubuhay na mag-isa rito? Ipapasara na po ba natin ang asyenda at sasama kayo sa bayan? Dito na ako mamamatay, Uday. Ito ang magiging kulungan ko bilang parusa sa pagiging bulag ko. Ipapasara ko ang asyenda, Yulo. Kunin mo ang lahat ng ginto ko sa aking silid. Gamitin mo yun para makapagsimula kayo ng anak mo sa malayo. Umalis na kayo bago pa mag-umaga. Umalis kayo. At wag na kayong babalik sa Iloilo. Maraming salamat, Doña Prima. Ipinapangako ko po na ililihim ko ang lahat ng mga nangyari hanggang sa aking kamatayan. Walang ibang makakaalam sa tunay na nangyari rito. Mag-iingat po kayo. Sir Huck,
Yan ang buong katotohanan sa likod ng pagpapasara ng Hacienda Yulo noong 1948. Sinunod ni Lola Uday ang utos ng senyora. Sinunog nila ni Tata Unying ang kusina upang pagtakpa ng karumaldumal na sinapit ni Pakita. Ginamit ng mga tauhan ni Alfonso ang pagkakataong yon upang makatakas din. Tumakbo si Lola Uday pabalik sa tubuhan at sinundo si Ising at ang nanay Marisa ko. Dala ang salaping ibinigay ni Doña Prima. Umalis sila sa Iloilo at nagtago sa isang tahimik na bayan. Hindi na sila muling bumalik. Ang brilyante ng sulpakan ay sinauli niya kay Tatay Unying. Matagal nang patay si Lola Uday, pati na rin ang aking ina. Ngunit ang kwentong ito ay mananatiling babala para sa aming pamilya. Itinuro sa akin ni Lola ng pinakamatatamis na pangako at pinakagwapong muka ay madalas nagtatago ng mga sikretong hindi natin inaakala. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Hack. At maraming salamat sa lahat ng hackers na nakikinig. Magandang araw po.